Magandang araw mga lods. Ayan na. Meron na naman tayong sasagutin na patungkol sa breeder mga lods. Ang tanong galing kay Aaron Aguirre. Ayan. Yan yung itatapik natin na kung daw matanda na yung inakay niya ay yung breeder niya nakakalbo ba ang mga inakay? Parang baliktad yata lods. Bis na makalbo yung yung breeder, nakakalbo yung inakay. Yan ang sasagutin natin mga lods. Abangan nyo at tayo i-intro muna mga idol. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Yan, dito tayo ngayon sa ating at nagpakita na naman si Apong Doro. Kaya si Apong Doro po yan mga lods. Kaya mga lods nagdagdag na naman tayo ng pinakawalan dyan. Totally may kita na yan 10 yung ating binibitawan. Sana huwag mabutas ng daga o ng pusa yung cage para hindi naman sayang yung mga binibitaw natin dyan. Kasi mga lods, sa totoo lang masarap sa feeling pag yung feelings yan, with feelings yan. Pag yung mga alaga mo yan, talagang open sila kasama mo sa isang malaking kulungan yan, inaano ko muna sila, sinasanay ko. Pero pag na yan, pag matagal na, pag hindi na tayo masyadong busy, ititrain ko yan mga lods. Napakainin sa aking palad mga idol. Ayan. Abangan nyo yan. Kasi dati ginawa ko yan Hukayin nyo yung may luma akong baol dyan sa vlog mga lods Hukayin nyo yung baol mga idol. Kalkalin nyo yung mga files ko dyan nung pa lang, yung konti pa lang ibong ko. Tinitrain ko yung pinapakain ko sa palad. Kaya yan mga lods, mas madali ring pakainin yan kasi lang nagrupo sila. Pag may malakas ang loob dyan, ayun na yun, magsusunuran na yan. Kaya yan mga idol, abangan nyo yan kasi busy pa tayo ngayon Kaya sa ngayon bayaan muna natin silang magpakaligaya sa para bang feeling nila nasa laya sila o nasa wild. Kaya mga lods, tapos may sasagutin tayong katanungan. Yung katanungan galing kay Aaron Aguirre. Yan. Ano daw yung niya, yung breeder niya? Sabi niya, lods, ganyan ba yung breeder? Sabi niya pag tumatanda na, nakakalbo yung mga yung mga inakay. Di ko alam kung kinakalbo o nakakalbo. Yan ang sasagutin natin kasi nakalagay nakakalbo Kaya sabi ko baliktad yata, imbis na makalbo yung breeder, yung inakayang nakakalbo So ganito yan mga lads, yun? Baka kinakalbo niya. Diba? Kasi stressful na yung mga yan dahil matanda na. Siyempre, tao man, pag matanda na, mainitin na ulo yung mga lods. Diba, shout out sa mga mainitin na ulo dyan pag may edad na, Parang ganun yun. Siguro, makulit na yung mga inakay. Ayun, yun, ang pansabunot kasi niyan, tuka O minsan naman, talagang nagiging hobby na ng kits ng breeder. Kasi ako dito meron ako rito na pag kumpleto na yung balahibo tsaka niya kinakalbo. Meron naman hindi tumutubo yung yung hindi na matubo-tubo yung balahibo o peder ng kasi nga kinukutkot. Ngayon, kaya minsan inaalis ko yun. Minsan nga pag nairita talagang sugat-sugat yung ulo ng total. Meron ako dyan na isang inakay na nasugat ang ulo. Siguro makulit, nainis yung o kaya talagang ganun ang may attitude minsan kasi yan yung mga kits na yan. Kaya minsan nakikita mo namamatay yung inakay, napapatay nila.
Kaya siguro ganun yung ano mo, Lods, na kinakalbo ng breeder. Hindi nakakalbo yung inakay. Kasi hindi ko lang kung nagkamali ka lang ng ano. Pero didepende ako dun sa chinyat mo sa akin na ganun ba yung ano, pag tumatanda na yung breeder, nakakalbo yung inakay. Totally, ang inuwa ko dyan, kinakalbo. Kinakalbo ng breeder. Minsan kasi kahit anong bait ng breeder, mga Lods, pagkatagalan nagkakaroon ng attitude. Siguro naiirita, gano'n. So, kakalbuhin niya yung ano. May ganyan ako eh. Kinakalbo yung mga ano niya, inakay. Hanggang sa minsan, pag wala ng ano, yung balat na yung natutuka. Hanggang sa pag may nakitang pula, yun, tutukain ng tutukain. Siyempre, may tugo na. Yun, pag di mo naagapan, patay ang inakay, mga Lods. Ganun yun, mga Lods. Ano yun, kinakalbo niya yan. Kung ano sana, kung pupunta ka sa messenger, makikita ko kung kinalbo ba o nakakalbo. Pero walang ganun, Lods eh. Ang nature ng ibon, pag bata pa, patubo. Patubo yung balahibo, hindi pa kalbo. Yan yun, Lods. Ano yan, siguro maganda kung medyo malaki na sila na kaya ng ano, meron ng marunong magsubo, ihiwalay mo na lang. O kaya kung may breeder kang iba na hindi naman matapang, ipaposter mo yung kaedadan nila. Kasi minsan ang tendency niya pag na ano yan, ano na, ang kasunod niyan masusugat na ulo niya pag kinalbo ng kinalbo, mga Lods. Kaya ang mabuti, Lods, ano na, agapan mo. Ngayon, kung hindi naman slight lang, medyo bantayan mo siguro kasi ano yan, sayang. Minsan kasi ano yun eh, pag na sobrang lalim yung ano, yung kagat nila sa anit. Kaya nung meron akong breeder dito, ano eh, talagang nabalatan, kita yung bungo talaga eh. Pero nabuhay. Minsan ipipicture ko yan, mga Lods. Nabuhay siya, pero ano siya, shaggy. Alam niyo yung shaggy? Ano, siya gilid lang ang ano, balahibo. Kasi yung kalahati tumubo, kalahati hindi na. Kaya kung titingnan mo, ano, kalahati cute. Tapos pag nag-side sa kalahati, cute siya. Lods, kaya ano yun, para hindi maging kawawa itsura ng ano natin. Gusto ko mapakawalan yung mga yun eh, yung ano, yung isa na lang yung ganun na horror yung itsura niya, kakatakot na itsura, kalis kalahati, kalbo eh. Pag nakaside siyang gano'n, okay, cute, ganun. Pag kumabila, yun na, cute na dating. Gusto ko nga pakawalan niya eh, kasi parang libre na sila kasi ano naman yan eh. Hindi naman pwedeng i-out yun kasi siyempre ikaw nga lang bibili, ayaw mo yung ganun, di ba? No? Kaya ako naman, kung maalaga ako, ano yan, nililingap yan kasi hayop din yan, mga Lods, may buhay yan. Kaya yung Lods, para hindi magkaganon, kagaya nung alaga ako, tamo yung ano na to, ang tagal na yan, very very matured na. Gusto ko nga gusto ko nga i-breed yun eh. Malay mo di ba, kasi ang paglilihim, mga Lods, kumbaga sa tao, ano, kahit sabihin mo hindi naman talaga kalbo, hindi talaga panot, kalbo lang. Nagpakalbo lang halimbawa, tapos napaglihan. Yung tendency na magiging anak, ganun eh. O malay mo, di ba? Magkaroon tayong mutation, shaggy. Shagilid lang ang buhok, di ba, ang balahibo. O ba, ibang, yun? Ibang klaseng crested yun, mga Lods. Di ba, malay mo, di ba, Kasi sa Bible, mga Lods, ito mapunta tayo sa Bible. May ganyang na pangyayari na yung hayop dalawa sila, naghati sila ng kawan kasi parang sabi nung isa, dinadaya siya, maghiwalay na tayo, sabi niya, kasi feeling niya dinadaya siya. Binigay niya yung kasi sabi kasi nung yung ito, trivia lang tayo, mga Lods, magandang topic to kasi para ko lang. Kasi sa Bible merong na pinag-alaga niya ng tupa o kawan, basta kawan.
Either natupa ba, kambing, ganon. Ngayon, sabi niya, yung lahat ng may batik sa'yo, yung walang batik sa akin. Parang yun yung magiging kaupahan niya, no? Parang ganon, ha? Hindi ka sakto, pero parang halos ganon. Ngayon, ano siya, pumayag yung yung pastol. Yung pinaka nagpapastol, Eh kaso nung napansin nung pinaka parang may-ari ng kawan, mas dumadami yung may batik. Di ba, no? Sabi niya, maghiwalay na tayo, sabi niya, hatiin mo yung binigyan niya ng parte. Parang gano'n, hindi naman eksakto to, pero halos gano'n yung kwento. E di, sa iyo yung may batik, sa akin yung walang batik, So, ibig sabihin, kahit maghalo yan sa maghalo yan sabihin, kasi dati, di ba, sa parang, kumbaga, sa bukid, gano'n. Alam nila ang bawat isa kung alin yung pag-aari nila kasi isang malinis at saka yung may batik. Kumbaga sa ibon, opaline versus dominant o recessive, gano'n, Ayun, naghiwalay sila, Pero andyan pa rin sila, magkasama sa nag-separate lang yung alaga nila. Ngayon yung isa, ang ginawa niya, mga lods, ito yun. Kala nyo sa tao lang yung paglilihi. Ang ginawa ng isa, yung may balon, pag umiinom yung mga yung mga kawan, yung kawan ng kabila at saka yung kawan ng sa kanya, naglalagay siya ng kahoy na binakbakan niya. Sabi parang tinuklap ganon. Nilalagay niya sa painuman. Napaglilihian ng mga ng mga kawan. So nangyayari, pati yung walang dungis o batik, pag nakita yung habang umiinom siya, nakikita may binakbak na kahoy. Paglilian nila, kaya kahit wala silang dungis, ang lumalabas sa mga kawan nila, may batik. So, nangyayari, nagtataka yung na bakit dumadami ng dumadami. Ganun yung mga lods, kala nyo sa tao lang yung paglilihi. Nasa Biblia yan, pati sa hayop pwedeng mangyari. Yan. Totally, yun yung yun yung iniisip-isip yan, nai-reveal ko tuloy sa inyo, Iniisip-isip ko, sabi ko baka pwede to sa sa mga ibon. Kasi hayop din naman yan nilalang din yan, mga lods. O yun, ba't tayo napunta ron? Doon, dahil doon sa siyagi kong ibon. Malay nyo, di ba, maging natural yung natural yung kalahati, may buhok kalahati mga lods. Di ba? Kasi biblical siya, mga lods Malay mo, nakita nung ganyan siya. Paglabas, ganun yung anak, mga idol. Kasi ito, tingnan nyo, na yung sinasabi ko sa inyo, parang may siya, bagamat yun, kwento sa Biblia, na hindi naman eksaktong ganun, parang siya. Tingnan nyo, yung unang-unang mga kits, yan, mga baji, wala namang ganun crested, mga lods Di ba? O, saan galing yun? Di ba gawa ng tao yun? Di ba? Yung pastol, ginawa niya yun. Gawa niya yun, na pinakbakan niya yung sanga, o yung kahoy na yun, pinapainom niya pag umiinom yung mga kawan. So, napaglian. Di nag-ibang mutation nung kabila. Di ba? Nagbago yung mutation. O, sa ibon naman, pwede yun. Tingnan, ba't may mga crested? Ba't may mga helicopter? Bakit may mga dominant at may gawa ng tao yan, mga lods Di ba? Minimix-mix nila. Kaya, yung kwento ko sa inyo, bagamat joke siya, may possible na maging totoo siya, mga idol. Di ba, ba't pa tayo napunta ron? Dahil doon sa nakakalbong tanong nung ating mga kalods, idol. Di ba? Malay mo, may napaglian yung may napaglian yung ibon mo, lods, kalbo. Ayan, lumabas yung mga anak, kalbo, mga idol. O yun, lang yun, lods, medyo nagpakengkoy lang tayong konti. Pero possible yun, mga idol. Pwedeng mangyari yun. Balik na tayo doon sa tanong, mga idol, napalaot na tayo. So, yun, lods, kinakalbo ng yan, kinakalbo ng breeder yan.
Baka hindi mo lang nakikita. Siguro minsan punta ka sa Messenger, isend mo yung picture. Picture, tas video. Yung malinaw para makita natin. Yan, i-analyze natin kung yan ba yung natural na mutation o kinalbo lang ng ng breeder lots. Yan Ayan mga lods, sana may natutunan tayo na content trivia na nasa Bible. Yan. Talaga yung Bible masarap siyang Naalala ko bigla kasi patungkol dun Masarap siyang kasi lahat ng nangyayari sa mundo mga lods. Tandaan nyo to mga idol. Nakasulat na yan. Lahat ng nangyari at mangyayari pa. Yan, nakasulat na yan mga lods. Kaya yan yung isang batayan ko sa pag-iibon ko. Pinaka-guide yung Bible. Di ba, no? Kasi may binabasa ako, ba't ang gaganda raw ng ibon ko, ba't kanya. May batayan kasi ako sa Biblia kung ano yung dapat. Ngayon, although pag hindi ka palabasan ng Biblia, hindi mo makukuha yun kasi kasi yan may guide kasi dyan mga idol. Ayan lang siguro mga lods, sana nasagot ng maayos yung tanong ni Aaron Aguirre mga lods. Okay mga lods, at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.